Amen. Isa pong magandang araw sa ating lahat at ating mga kapatid na makakasama natin sa ating gawain sa araw na ito. Sabi nga muli ay pagpupulay-bulayin natin ang kalista ng Panginoon na kanyang ginawa o ng kanyang last testament sa 7 last word. Kung saan ibinigay niya sa atin ang mga salitang ito upang maging gabay ng ating buhay. Ang 7 last word po ay siyang naging last testament ng Panginoon. Doon sa krus ng Kalbaryo at ibinigay niya ang mga salitang ito para sa kanyang mga minamahal na anak. So tayo po lahat ay tumayo at samahan niyo po ako sa Zephaniah 3:70. Sabi po dito, nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan, papapuhin ka na ng kanyang pag-ibig, at siya'y masaya ka awit sa laki ng kagalakan. Amen. So tayo po ay lumako sa ating panalangin. Samahan niyo po ako. O Lord God, na makapangyarihan ka lahat, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito at sa araw na ito na muli Panginoon na kami yung pinabuklod upang muli ay gunitiin namin Panginoon ang iyong mga ginawa doon sa krus nung kami yung tinubos ng iyong dugo Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa iyong kadakilaan sa buhay namin. Ito Panginoon at kami nagkaroon ng kaligtasan Panginoon. Lord, tunay nga po Panginoon na ikaw ang aming Diyos na buhay at kami dumadakila sa iyong kabutihan at sa iyong pagpapala sa buhay namin ito Panginoon. Pinupuri ka namin Ama. Lord, patawarin nga po ninyo kami sa aming mga kasalanan Panginoon sa lahat ng aming nagawang pagkakamali sa iyo Panginoon. Sa aming mga nagawang hindi maganda Panginoon. Sa iyong paningin, kami humingi ng kapatawaran sa iyo Panginoon na kami maging karapat-dapat Panginoon sa iyong pagtubos sa aming mga kasalanan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na dinadakilangan namin sa iyong kabutihan, Panginoon. Lord, dalangin namin na ang gawain ito, Panginoon, ay maging gaway, Panginoon, at maging pagpapala, Panginoon, sa bawat makikinig at sa bawat makakita, Panginoon, itong aming gawain, Panginoon. Hipuin po ninyo ang bawat puso ng isang makikinig, Panginoon, ang kanilang buhay spiritual, Panginoon, na ito'y maging gabay nila sa kanilang buhay pananampalataya, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, ang mga gagamitin mo sa gawain ito, ang mga tatayong Panginoon, upang maghayag at magkulay-kulay ng iyong mga salita, Panginoon. Ikaw ang Diyos na kumilos sa kanilang buhay, pagpalain mo kanilang buhay spiritual. Gamitin mo sila, maitili, effectively, Panginoon. At ganoon din po ang mga batang ito, ang mga aming kapatid na ito, na gagamitin mo, Panginoon, ay maging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong kahabagan, Panginoon, at pagpalain sila, Panginoon, na lumabog ang kanilang buhay, Panginoon, spiritual, at gamitin mo sila, maitili, effectively, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Lord, tunay na po, Panginoon, na kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong katakilaan, sa lahat ng bagay na binigay mo sa amin, sa kaligtasan, Panginoon, at pagtutubos mo sa aming mga kasalanan, pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, ay dadako tayo sa ating pananambahan na pangungunahan po ni Brother Isaac.
everything, Lord, that you've done for our lives, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa Diyos, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, Lord, sa ating tiniis, Panginoon, para kami maligtas, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patawaran na binigay sa aming kaligtasan, Panginoon Diyos. Salamat po sa iyong pagmamahal, Panginoon Diyos. Hindi kami narapat-dapat, Panginoon. Pero Lord, ang iyong abang, Panginoon, ay napakalawak, Panginoon. Kaya Lord, ang kami ginawa, ang tuwing salamat, Panginoon. Worship the Lord Jesus. Dadako tayo sa pagbibigay ng mga salita ng Panginoon, yung tinatawag na 7 Last Word. Ang apat pong unang tatayo ay ang unang salita na dadalhin po sa atin ni Sister Eliza, at ang pangalawa po ay kay Brother Donji, at ang pangatlo ay kay Sister Christine, at ang pang-apat po ay kay Sister Marjorie. So tayo pong lahat ay humanda at bigay po natin ang aming puso't isipan sa pakikinig ng mga salita nito. Ang unang wika ng salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaghati-hatian ng mga kawalang damit ni Jesus. Sila'y nagpalabunutan upang malaman kung kani-kanino mapupunta ang bawat kasuotan niya. Matapos na siya ay hulihin, siya ay nilitis upang masunod lamang ang nasa ng mga Hudyo na patayin ang Panginoong Jesus. Hinamak nila ang lahat ng batas ng katarungan. Siya ay nilitis ng gabi. Ito ay labag sa batas ng mga Hudyo. Siya ay nilitis sa maling korte. Ang akusasyon sa kanya ay kasong panghudyo, kaya nararapat na litisin sa korte ang mga Hudyo. Siya ay nilitis, ngunit hindi binigyan ng pagkakataong magharap ng kanyang depensa. Siya ay nilitis at nasumpungang walang sala, ngunit hinatulan. Pinalaya si Barabas at hiniling ng mga Hudyo na ipapatay ang Panginoong Jesus, at hiniling nila na ipataw sa kanila at sa kanilang mga anak ang parusa. Mababasa ito sa Mateo chapter 27 verse 24 to 25. Kaya naman, ayon sa kasaysayan sa Alsale, Rhineland, Franconia, Bavaria, Austria, at Germany, ang mga Hudyo ay pinagpapatay. Pinako ang unang magnanakaw. Ito ay nanungayaw. Pinako ang pangalawa at gayon din ang ginawa. Pinako ang Panginoong Jesus at hinintay ng mga tao ang kanyang sasabihin at kanyang binigkas ang Lucas chapter 23 verse 24. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Unang pinako ang mga paa ni Jesus, at pagkatapos ay hinatak ang kanang kamay, at pagkatapos ay ang kaliwang kamay. Ito ay banat na banat upang umabot sa pamakuan, at dahil dito, ang hugpungan ng kanyang mga buto ay humiwalay. Naroon ang hapdi at hirap ng kanyang katawan. At pagkatapos ay tinitig niya ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa mga pumako sa kanya, sa mga magnanakaw, sa mga sumigaw na ipako siya sa krus, sa mga mangangalunya, mapag-imbabaw, mamamatay tao, nangungutya, at ang lahat ng mga makasalanan. At sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Anong ibig sabihin ng pangusap na binanggit ni Jesus? Ang pangusap na ito ay panalangin. Una, ito ay panalangin ng pag-alaala. Dahil ang tao ay mapahamak,
inalala niya ang kanilang kaligtasan. Nang makita ng ating Panginoon ng mga tao, naisip niya na sila ay mapapahamak dahil sa kanilang mga kasalanan. At nais ng Diyos na sila ay maligtas, kaya siya ay nanalangin ng may pag-alaala. Pangalawa, ito ay panalangin ng pag-ibig. Sino ang makapagpapatawad ng ganito? Hindi ba iyon lamang umiibig? Mabasa ito sa John 3:16. Sa kabila ng ginawa niya ay nandun pa rin ang pag-ibig ni Jesus sa mga tao. Pangatlo, ito ay panalangin ng pagpatawad. Kahit na sa kawalang pag-asa, ang Diyos ay nagpapatawad. Ang una sa huling 7 wika ng ating Panginoon Diyos. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bago tayo magtapos ay sumandali muna tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Tunay nga po na napakabuti niyo sa bawat sa amin na bagamat kami po ay isang makasalanan, ay niligtas niyo po kami at pinatawad. Nawa po ay gabayin niyo po kami at ingatan sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang babasahin ko naman po ngayon ay ang ikalawang wika ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi po sa Luke chapter 23 verse 43, "Assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise." O sa Tagalog po, ang sabi po, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon din dadaling kita o isasama kita sa paraiso." Yun po. Yun po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Luke 23 verse 43. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay magdasal at purihin ng ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito, Panginoon. At maraming salamat din po Panginoon. At Panginoon, pinupuri ka po namin Panginoon at patawarin niyo po kami Panginoon sa aming mga pagkakasala Panginoon. At ganoon din po Panginoon, patawarin niyo rin po Panginoon ang aming pamilya, mga kaibigan Panginoon. At Panginoon, i-bless niyo po kami sa araw-araw at kayo po Panginoon ang gumabay sa amin Panginoon, saan man po kami mapunta Panginoon. At kayo po ang maitaas Panginoon sa aming mga buhay. Ano po Panginoon, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. In Jesus' name, Amen. Alam naman po natin, ang ating Panginoon ay, Panginoong Hesus ay hindi nagkasala. Siya po ay isang matuwid. Kahit kailan po, wala po tayong nakita sa Biblia na siya ay nagkasala. Pero, dahil po sa ating mga kasalanan ay ibinilang din po siyang makasalanan. Yun po ang sinabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Sinabi po dito, hindi nagkasala si Kristo, subalit dahil sa ating ibinilang siyang makasalanan upang tayo'y maging matuwid sa harap ng Diyos. Yun po, maliwanag po dito na kahit kailan daw po ay di nagkasala ang ating Panginoong Jesus. Subalit sa ating pong mga kasalanan, ibinilang din po siya na makasalanan upang tayo po ay mapatawad at malinis po sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, noong panahon ng pananako po ng Roma sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga tao pong may matinding pagkakasala o mga kriminal ay ipinapako sa krus bilang kanilang kaparusahan. Yun po ang nagiging parusa sa mga makasalanan at yun nga po, ganun po din ang dinanas ng ating Panginoong Hesus, subalit ngunit hindi po siya nagkasala. Sinabi po sa Biblia, maliwanag po, hindi po siya nagkasala, pero siya po ay
napako sa krus. Habang ang Panginoong Hesus po natin ay may daladalang krus sa balikat niya, siya po ay nilalait ng mga tao. Ang sinasabi po nila, nailigtas niya ang iba, ngunit ang sarili niya ay hindi niya mailigtas. Yun po ang sinasabi ng mga tao. Bakit daw po ang ibang tao o ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus noon, nung panahon na yon, nagliligtas po siya, subalit ang kanyang sarili ay hindi niya mailigtas. Di ba po? At sinabi rin ng mga kawal, di ba, ikaw ang hari ng mga Hudyo, ba't hindi mo mailigtas ang iyong sarili? Sabi ng gano'n. Sabi, di ba, ikaw ang hari ng mga Hudyo? Kung gano'n, iligtas mo ang iyong sarili. Gano'n ang sinasabi sa kanya ng mga kawal. Kinukutya siya ng mga kawal at pinagtatawanan. Gano'n din po, kinutya rin siya ng unang kriminal na katabi po niyang mapako sa krus. Sinabi po ng unang kriminal na katabi ng ating Panginoong Hesukristo, sinasabi niya, di ba ikaw ang Mesiya? Kung ganon, iligtas mo ngayon ang iyong sarili, pati kami. Yun po ang sinasabi. Kinukutya rin siya ng unang kriminal. Sinasabi niya ng unang kriminal, ikaw ang Mesiya, iligtas mo ang sarili mo. Kung ganon at ganon, iligtas mo na rin kami. Sinasabi ng unang kriminal. Ngunit ang pangalawang kriminal po na katabi rin ng ating Panginoong Hesus ay nagsalita at ang sabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinaparusahan tulad niya. Matuwid lang tayo'y parusahan dahil sa ating mga ginawa. Subalit ang taong ito'y hindi makasalanan, ay walang kasalanan. Yun po ang sabi niya, ang sabi ng pangalawang kriminal. Dagdag pa po dito, at sinabi ng ikalawang kriminal, kaya sa ating Panginoong Hesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na sa iyong kaharian. At dito po, sumagot ang ating Panginoong Hesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Dito binanggit ng ating Panginoong Hesus, yung sa Luke 23 verse 43, no? Assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise. Doon sa pangalawang kriminal, binigyan po siya ng assurance ng ating Panginoon, no? Nagbigay po ang ating Panginoon ng assurance of salvation sa pangalawang kriminal. Alam po natin na itong kriminal na ito ay makasalanan. Marami po siyang ginawa. Siya po ay totoong hindi karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Sa tingin po natin, siya ay hindi karapat-dapat na mabigyan ng salvation. Ngunit po, sa kanyang ginawa, no, nabigyan po siya ng ating Panginoon ng pagkakataon, no, para po maligtas. At ang ating Panginoon po ay nahabag sa pangalawang kriminal na ito. Kaya po siya ay nakatanggap ng salvation, no. Napakaganda po ng salitang ibinigay sa kanya ng ating Panginoon, no. Ngayon din, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Tayo din po ay may hahalin tulad sa dalawang kriminal na ito, no. Tayo po ay makasalanan, no. Tayo karapat-dapat lang po na tayo din ay maparusahan. Marami po tayong mga pagkakasala na ang Panginoon Diyos lang natin ang nakakaalam. Pwede po nating sabihin na tayo po ay hindi katulad ng dalawang kriminal na ito. Hindi po tayo pumatay, hindi po tayo mga nagnakaw, hindi po tayo nangaargabyado ng ating kapwa, hindi rin po tayo gumagawa ng masasama laban sa kapwa natin. Pero po, sinabi sa Biblia, kung sino man tumingin sa isang babae na may mahalay na pag-iisip, parang siya'y nakiapid na rin, siya'y nakiapid na rin. No po? Sabi din po, kapag ikaw ay nagkimkim ng galit
sa iyong kapwa at sa iyong puso, ikaw ay mamamatay tao na sa paningin ng Diyos. Yun po, tayo po sa isip natin, alam po natin na ito po ay landingan ni Tansay. Dito po ang battleground dito po naglalagi ang ating kalaban sa ating mga isip. Dito niya tayo madalas atakihin, no? Marami po tayong naiisip na hindi maganda sa ating kapwa. Marami rin po tayong naiisip na hindi ka nais-nais po. Yun po ay kasalanan na po sa paningin ng ating Panginoong Jesus, na sinabi po dito. At binanggit din po ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 10. Sinabi po dito, walang matuwid, wala kahit isa. So, maliwanag po dito na kahit isa po sa atin ay wala pong matuwid at lahat po tayo ay nagkasala, no? Ngayon, paano nga ba tayo makakatanggap ng assurance of salvation tulad ng natanggap ng pangalawang kriminal na ito? Alam po natin, nabanggit ko na po kaganina, marami pong kasalanan. Katulad po natin, maraming kasalanan din ang pangalawang kriminal na ito. Kaya nga po siya napako sa krus dahil mabigat po ang kanyang mga nagawang kasalanan. Pero dahil po sa kahabagan ng Diyos ay nabigyan po siya ng assurance of salvation, no? Pinakita po dito, paghahalin tulad po natin sa nangyari sa pangalawang kriminal na ito. Ang una po niyang ginawa ay kinilala po niya ang ating Panginoong Diyos, no? Sinabi po niya sa Biblia na hindi ka ba natatakot sinabi po niya sa isang kriminal na hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ibig sabihin po dito, nakikilala niya ang ating Panginoong Hesus. May takot siya sa ating Panginoong Hesus, no? Sinabi po 'yon ng pangalawang kriminal dahil kilala niya ang ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, may takot siya at tinanggap niya na may Diyos talaga, di ba? At pinapakita rin dito na may Diyos sa buhay niya, no? Yun po, yun ang unang ginawa ng pangalawang kriminal na ito. Ang pangalawa po ay yung nagpakumbaba siya at inamin niya na siya'y makasalanan. Yun po, di ba sinabi niya sa kanyang sa Biblia, sabi nun, tayo man ay karapat-dapat ng parusahan dahil tayo ay nagkasala. Di ba? Sabi nung pangalawang kriminal. Yun po, nagpakababa siya, inamin niya na siya'y makasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Yun po, nagpakumbaba siya, kinilala niya ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Yun po, humingi siya ng salvation sa ating Panginoon nung sinabi niya na alalahanin siya kapag naghahari na ang ating Panginoong Hesus sa kanyang kaharian. Yun po, dahil po dito sa mga ginawa ng pangalawang kriminal na ito, siya po ay nakatanggap ng assurance of salvation. Yun, mahalaga po na kilalanin natin ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang mga ginawa at ang kanyang ginagawa sa atin, no? At pangalawa po, magpakumbaba tayo at aminin natin ng ating mga kasalanan tulad ng ginawang pag-amin at pagpakumbaba ng pangalawang kriminal na ito. Yun po, dahil po doon nakatanggap ang pangalawang kriminal na ito ng assurance of salvation sa ating Panginoon. Yun lang po. Ngayon po, dako na po tayo sa ating closing prayer. Panginoong Hesus, salamat po Panginoon sa iyong mga ginawa, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na makatanggap din, Panginoon, ng assurance of salvation
mula sa iyo, Panginoon. At Panginoon, nagpapakumbaba kami, Panginoon, at humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, kinikilala ka namin, Panginoon, na kataas-taasan na aming Diyos, Panginoon. Ikaw lang po, Panginoon, ang makakatulong sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, at ang aming pamilya, mga mahal sa buhay. At kayo lang po ang aming Diyos, kayo lang po ang aming pupurihin, sasambahin. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Thank you po. Isang magandang araw po sa ating lahat. Dumako po tayo sa ikatlong wika sa huling 7 wika ng Panginoon. At ito ay makikita sa John 19 verse 26 to 27. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal na nakatayo sa tabi nito, sinabi niya sa kanyang ina, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At mula noon, kinupkup ng alagad si Maria sa kanyang tahanan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw na pinagkakaloob niyo po sa amin. Nawa ay tatawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, Lord God, at mga pagkukulang sa oras na ito, Panginoon. Nawa ay samahan niyo po ako sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ikaw ang siyang manguna sa gawain ito. Pinapasalamatan, pinupuri kita, Panginoon. Ito ang aking sabog-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras ng hulihin ang Panginoong Jesus upang ipako sa krus, ang kanyang mga alagad ay walang ginawa at kanya-kanya silang nagsitakbo. Siya ay kanyang pinagkanulo ng isa sa kanyang alagad na si Judas Iscariote at itinanggi ni Pedro sa maraming tao. Ang Panginoon ay maraming pinagaling, maraming tinulungan at maraming pinakain. Subalit sa panahon ng kagipitan at kahirapan, ang Panginoon ay siyang iniwan at pinabayaan ng mga taong kanyang tinulungan. Nang si Kristo ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang tanging dumamay lamang sa kanya ay ang kanyang pamilya, ang kanyang ina at ang disipulo. Nang makita ng Panginoon ang kanyang ina at mga alagad, ay kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Makikita natin sa pag-aaral na ito kung gaano kahalaga ang pamilya sa ating buhay. Maaring iwan ka ng lahat ng mga taong iyong tinulungan, ng mga kaibigan. Subalit sa panahon ng problema at paghihirap, ang tanging dadamay lamang sa iyo ay ang iyong pamilya. Sa oras na kailangan natin sila, nandyan sila lagi upang tulungan tayo. Kahit anong pagsubok man ang dumating sa atin, hindi tayo pinapabayaan ng ating mga magulang. So, papaano nga po ba natin papahalagahan ang ating pamilya? Una is mahalin natin ang ating pamilya. Pinakita ng Panginoong Hesus ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina. Nang namatay ang kanyang amang si Jose, ang Panginoon ang nagtayong ama sa kanilang pamilya. Sila ay 7 magkakapatid at ang panganay ay ang ating Panginoong Hesus. Kung paano tayo mahalin ng ating ina, ganun din dapat ang pagmamahal ang ibigay sa kanila. Pahalagahan natin ang ating mga magulang. Sabi nga sa Exodus chapter 20 verse 12, "Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos." Paggalang sa magulang ay katumbas ng paggalang sa ating Panginoon. Dahil dito, maipapakita ang tunay na pag-ibig sa iyong mga magulang. Hindi man natin masabi sa harap nila na mahal natin sila,
Bagkus nararamdaman naman nila na mahal natin sila sa pamamagitan ng pagtulong o pagsunod sa kanila. Pangalawa is, tulungan natin ang ating pamilya. Bago pumasok ang Panginoon sa ministeryo at paglalakbay, nagtrabaho muna siya at tumulong sa kanyang ina at mga kapatid. Dahil alam ng Panginoon ang kanyang tungkulin bilang isang anak at kapatid. Bago siya tumulong sa mga tao, inuna niya muna ang kanyang mga magulang. Pinakita ng Panginoon na dapat ang mga mananampalataya ay tumulong sa kanilang mga magulang. Sabi nga sa 1 Timoteo chapter 5 verse 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa kabilang sa kanilang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Kung talagang isa kang mananampalataya, alam mo sa iyong sarili na pagtulong sa magulang o kamag-anak ay mahalagang gampanin sa ating buhay. Tumulong tayo ng walang pag-alilangan at bukal sa ating puso. Kagaya na lamang ng sa ating Panginoon, marami ang tumalikod sa Panginoon, ngunit ang kanyang ina at pamilya ang siyang dumamay at nanatili sa tabi ng ating Panginoon. Pangatlo ay ilapit natin sa Diyos ang ating pamilya. Nais ng Panginoon na hindi lamang tayo ang mailigtas at makakilala sa Kanya. Gusto niya rin na mailigtas ng Panginoon ang ating pamilya, ang ating malalapit sa atin, ang ating sambahayan. Sabi nga sa Acts 16 verse 30 to 31, at sila'y inilabas at sinabi, "Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?" At kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at may liligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan." So, kung talagang may malasakit ka sa iyong pamilya, gagawin mo ang lahat upang mailapit sila sa Panginoon at upang mailigtas rin sila. Dahil kahit isang kaluluwa lang ang mailapit natin sa Panginoon, ay sobra-sobra na ang galak ng ating Panginoon. Ikaw na nakakilala sa Diyos, maging instrumento ka ng Diyos. Subukan mong ilapit ang Diyos sa iyong pamilya, sa ilapit natin sila sa Panginoon upang mailigtas natin sila at makatanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa ikatlong wika, sa huling 7 wika ng Panginoon, ay nagpapakita ng pagmamahal sa ating pamilya. Ang ikatlong wika sa huling 7 wika. Ang ikaapat na huling salita ng ating Panginoong Hesus sa krus. At about 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, "Eli, Eli, lema sabachthani," which means, my God, why have you abandoned me?" Samahan niyo po ako sa isang munting panalangin. Tayo po ay pumikit at lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Panginoon, pinupuri, tinadakila ka namin, tinataas namin ang iyong pangalan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa araw na ito, sa biyaya ng buhay na ibinigay mo sa amin, Lord, upang kami po ngayon ay hindi makapagbahagi ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil ginamit mo kami upang maibahagi ka sa aming mga kapatiran, Panginoon. Papasalamat kami dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon na makapag-aral, mas makilala ka, Panginoon, sa pagbabahagi ng ito. Lord, tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga nagawa at naisip ng mga kasalanan, Panginoon. Nagpapakumbaba kami at humihingi yung kapatawaran, Panginoon. Pakalinisin mo kami, Lord, at gawing karapat-dapat sa iyong harapan. Gabayan mo kami, Lord, sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, ng isa sa mga huli mong salita, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Gabayan niyo kami
sa aming pag-aaral, sa aming pakikinig, at nawa Panginoon, ang aming maririnig sa aral na ito, Panginoon, ay ay tumimo sa aming puso at kaisipan, Panginoon, at magamit namin sa aming buhay, Panginoon. Gabayan mo kami, Lord, na makita namin ng katotohanan, Panginoon, at nawa, Panginoon, kami ay makalakad sa katotohanan na ito. Lahat ng ito, Lord, itinataas namin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. My God, why have you forsaken me? Ang ika-apat na huling salita ng ating Panginoong Diyos ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 27 verse 46 at Mark 15 verse 34. Sa pag-aaral na ito ay tukuyin natin, totoo nga ba na pinabayaan ng ating Diyos ang ating Panginoong Hesus? At kung bakit nga ba binanggit ng ating Panginoong Hesus ang mga katagang ito, ang mga salitang ito? Alam natin na noong mga oras na ito na nasa krus ang ating Panginoon ay nakaka-experience na siya ng great pain. Hindi lang dahil physically suffering siya, halos mamatay siya di ba? Sa pambububog na ginawa sa kanya, di ba? Sa pagpapasakin na ginawa sa kanya physically. Pero bukod sa physical suffering na nararanasan ng ating Panginoon, psychologically suffering din siya. Dahil minamok pa siya ng mga taong kanino niya sinasakripisyo ang kanyang buhay, di ba? Kinakatwa pa siya, pinagtatawanan na bakit tinatawag niya ang kanyang Diyos. So, sige nga, tignan natin kung kaya siya ligtas ang Diyos niya. So, bakit nga ba sinabi o bakit nga ba binanggit ng ating Panginoong Hesus ang mga salitang ito? My God, why have you forsaken me? Mapapansin natin na mga salitang ito ay matatagpuan din sa unang verse ng Psalm 22. Ang Psalm 22 ay sinulat ni King David at may mga nagsasabi na ang Psalm na ito ay, o ang chapter na ito ay isang prophecy ng very moment or very event na na-experience ng ating Panginoon nang siya ay nasa krus. Sabi rin ng iba, ang katagang binanggit ng ating Panginoong Hesus ay pagde-declare ng krisis ng pananampalataya. O, tingin nila ito ay isang krisis ng pananampalataya ng ating Panginoong Hesus sa ating Diyos Ama. Ngunit, doon nagkakamali ang karamihan. Yun ang hindi naunawaan ng karamihan. Dahil nang binanggit ng ating Panginoong Hesus ang mga katagang ito, nagre-refer siya sa Psalm 22 na kung babasahin natin ng buo, ay nagpapakita ng declaration of faith and declaration of hope and deliverance sa pangako ng ating Panginoon. Ang humiliation, suffering, at even yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus ay, kung titignan natin, ito yung nakapagtanggal ng barrier between sa atin at sa ating Diyos. Kung babalikan natin ang setup ng nagpakilalang Diyos, diba? Sa mga Hudyo, meron lamang silang isang lugar kung saan doon nakikipag-ugnay ang ating Panginoon. At hindi pa sa lahat, kundi meron lang isang tao, di ba, na siya nakikipag-ugnayan, nakikipag-usap sa ating Diyos. Pero sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, ginustify niya na. Ito yung naging justification na hindi nakakailanganin ng ibang tagapag-ugnay, para tayo ay magkaroon ng connection sa ating Diyos. Hindi nakakailanganin ng blood sacrifice every year para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan sa isang buong taon. Balikan natin yung setup nung mga panahon na wala pa si Jesus. Ganyan yung ginagawa nila. Nagsasakripisyo sila ng isang perfect animal, diba? Sinasakripisyo nila ito sa ating Diyos upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan, upang makahingi sila ng kapatawaran sa mga kasalanan. Pero dahil sa ating Panginoong Hesus, dahil sa pagsasakripisyo niya ng kanyang buhay, binigay niya ang kanyang perfect life, ang kanyang righteous life, diba? Para sa kasalanan ng sanlibutan. Dinil na ng ating Panginoong Hesus ang kasalanan once and for all. Kaya hindi na natin kakailanganin pa maghanap ng perfect animal dahil ang ating Diyos na, ating Panginoong Hesus na, ang pinaka-perfect sacrifice para sa ating mga kasalanan.
Mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Sabi doon, God made Him who had no sin to be sin for us. So that in Him, we might become the righteousness of God. Diba? God made Jesus, who had no sin, to be sin for us. Siya yung mag-carry ng sin natin, ng kasalanan natin. So that in Him, through Jesus Christ, we can become righteous. We can become the righteousness of God. We can become righteous in the eyes of God. Diba? So, ganun ginawa ng ating Panginoon. Sinubstitute niya ang kanyang malinis at matuwid na buhay, kapalit ng mga kasalanan natin upang tayo ay ma-redeem, tayo ay maligtas, tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Balikan natin yung tanong kanina, totoo nga ba na pinabayaan siya ng ating Diyos? Oo, pinabayaan siya ng ating Diyos. God did forsake Christ. Because at that moment, bitbit na ng ating Panginoong Jesus ang kasalanan ng mundo. Hindi na siya righteous. Kasi pinalit niya na yung righteous life niya sa atin, di ba? Binitbit niya na ang kasalanan ng mundo na para bang siya ang gumawa ng mga kasalanan na yon. Binitbit niya yung mga kasalanan na yun na para bang siya yung gumawa ng bawat kasalanan ng bawat wicked sinner. At ang ating Diyos ay just. Hindi niya kayang hayaan pagsawalang bahala ang kasalanan. Sabi nga, di ba, na ang kasalanan ay may kaparusahan. Merciful ang ating Panginoon, ngunit just din siya. So, bibigyan niya ng karampatang punishment ang kasalanan. At ang punishment ng kasalanan ay kamatayan. Kaya noong mga oras na ito, tinalikuran ng ating Diyos si Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus. Dahil ang mga oras na yon, ang nakikita ng ating Diyos ay ang kasalanan. Kasalanan na binibitbit ng ating Panginoong Jesus. Kasalanan natin. Hinarap ng ating Panginoong Jesus ang kaparusahan na dapat sana tayo ang humaharap, tayo ang tumatanggap. Sa mga katagang-binitawan ng ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus, my God, why have you forsaken me? Malinaw dito na nire-refer ng ating Panginoong Jesus tayo sa Psalm 22. Pinapakita niya dito na nagtitiwala pa rin siya sa Diyos Ama. Naniniwala at nananampalataya sa pagsasubmit niya sa will ng ating Panginoon. Hanggang sa huling hininga, sa huling buga ng kanyang buhay, diba? Nakadepende pa rin siya sa ating Diyos. Nakadepende pa rin siya sa kanyang Ama. Alam niya na ito ang will ng ating Diyos. Alam niya na ito ang mga pagliligtas, diba? Sa buong sangkatauhan. So in a sense, makikita natin na Jesus was forsaken para hindi tayo yung mag-forsake. Dahil mahal tayo ng ating Diyos, pinili niyang talikuran ang ating Panginoong Jesus para hindi tayo ang kanyang talikuran. Para hindi niya tayo talikuran dahil sa ating mga kasalanan. Pinili niyang talikuran si Jesus na nagbitbit ng mga kasalanan natin para tayo ay maligtas. Pumasok ang ating Panginoong Jesus sa kadiliman kasi nasa kadiliman tayo. So pumunta siya doon para magkaroon ng liwanag yung lalakaran natin. Jesus was forsaken para tayo ay mapatawad. So itong statement na to, nang binanggit ito ng ating Panginoon Jesus. My God, why have you forsaken me? Why have you abandoned me? Diba? My God, why have you abandoned me? Hindi siya statement of crisis of faith. But ito ay declaration ng pananampalataya ng ating Diyos sa kanyang Ama. Pananampalataya ng anak sa kanyang Ama. Pero na-misunderstood ng karamihan na pinagdudahan ba ng ating Panginoong Hesus ang Diyos Ama. Hindi nila naintindihan na nung binanggit ng ating Panginoong Hesus ang mga salitang ito, nire-refer niya tayo na basahin yung Psalm 22.
para makita natin na there is still hope in the promise of God's deliverance. And there will be resurrection, diba, on the other side of death. Sinabi ng ating Panginoon namang salitang ito, para ipakita yung kanyang dependence sa ating Diyos Ama. Kahit pa at that moment ang nararamdaman niya ay ang bigat ng burden o ang bigat ng kasalanan na bitbit niya. Ang bigat ng kasalanan ng buong mundo. Dito pinapakita niya na ganun yung gusto niyang mangyari din sa buhay natin. Na kahit ano pa yung bigat ng sitwasyon, kahit ano pang trials, ano pang temptation, ano man yung di magandang sitwasyon na hinaharap natin. Ini-invite niya tayo na patuloy pa rin tayong magtiwala, maniwala, at manampalataya sa ating Panginoon. Ini-invite niya tayo na makita na ang mga pangako ng ating Panginoon ay matutupad sa ating buhay. May pag-asa sa salita ng ating Panginoon. May pag-asa sa salita ng ating Diyos. At gusto niya na maniwala tayo that there is eternal life na ino-offer sa atin ng ating Panginoon through the sacrifice of Jesus Christ. So yun lamang po para sa ika-4 na huling salita ng ating Panginoon. Maraming salamat. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Unahan po natin muli tawagin si Sister Shena para sa ating worship at sa ating pag-aawitan. At susundan po yan ng pagbubulay-bulay ng salita ng ika-5 at ika-7 wika na pamunahan po ni Sister Liliba ang ika-5 wika. At ang ika-6 na wika naman po ay kay Brother Ricky at ang ika-7 po ay kay Pastor Adel. Tayo po ay muling umawit sa ating Panginoon. Iaray po natin ang awitin ito sa ating dakilang Jesus para sa kanyang dakilang pag-ibig para sa atin. Tingin mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at pag-iiyak, sa kabila ng ating pagkukulang, katapat ka mo, O Diyos naming lahat. Sa puso at damdamin ay mananatili, walang hanggan ang iyong pag-ibig. Natagpuan ang iyong
ng aming samang dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, isang maganda at mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Ayan, tayo po ay patuloy na magbubulay-bulay ng 7 huling salita ng ating Panginoon. At tayo po ngayon ay nasa 5 salita na at matatagpuan po ito sa Book of John, chapter 19, verse 28. Ako ay nauuhaw. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Lord Jesus, maraming salamat po sa pagkakataon na to na binigyan niyo sa amin upang alalahanin, Panginoon, ang mga bagay na inyong ginawa dito sa mundong ito, na niligtas niyo po kami, Panginoon, mula sa aming mga pagkakasala. Maraming salamat po, Lord God, at patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Pagkalinisin niyo po kami at gawin niyo po kaming karapat-dapat, Panginoon, sa tuwing kami haharap sa inyo, sa tuwing kami sasamba, Panginoon. Gawin niyo po kaming karapat-dapat. At Lord Jesus, give us wisdom and knowledge, guidance and protection sa pag-aaral ng inyong salita. Maraming salamat, Lord God. Tunay pong kay buti ninyo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Ayan, kung atin nga pong mapapansin, ang ikaunang salita ay para for forgiveness, and the second is for salvation, the third is for relationship, 4 is for abandonment, 5 is distress, 6 is triumph, and 7 is reunion. So, sabi po sa 5 is distress. So, it's saying here that Jesus Christ accomplished to do the will of the Father. So, Jesus accomplished to do the will of the Father. So, ito po ay mayroong 3 types of thirst. So, ito po ang the shortest but having a deepest desire of our Lord Jesus Christ. So, ang unang puntos or ang unang types of thirst is physical thirst. So, dito nagpapakita na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao. Diba most common na nararamdaman natin bilang mga tao, tayo ay nauuhaw. So, ang ating Panginoon ay nauuhaw. So, nung sinabi niya to, siya ay 6 na oras nang nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. At sa halip na tubig ang ipainom sa ating Panginoong Hesukristo, ang pinainom sa kanya ay sour wine or vinegar. So, yun ay nakasaad sa 4 Gospels. Yun ang sinasabi doon. So, ayun nga, tayo bilang tao, mayroon tayong mga pangangailangan na tugunan. And we need food, clothes, shelters, and everyday needs to satisfy our humanity. So, meron namang iba na sumusobra sa pagkauhaw. Pagkauhaw sa material na bagay, sa kayamanan, sa kapangyarihan. Ayan. So, si Jesus Christ ay may pangangailangan gaya ng pagkauhaw. At siya bilang tao, meron din siyang pangangailangan para masatisfy ang kanyang need bilang tao. So, sa pangalawang point naman, or sa pangalawang pagkauhaw, uri ng pagkauhaw ay emotional thirst. So, ang pagkauhaw ni Jesus Christ emotionally ay dahil sa atin. Higit sa tubig, siya ay uhaw sa atin sa pagmamahal at pagtanggap. So, ayan, Jesus Christ only wants to bring the blindness, the hardness of heart, and the cruelty to bring the people to the living water. He just want to bring the people to the living water that can satisfy, or the only thing that can satisfy to our needs. But Jesus Christ got a rejection. So, di ba nga na malagi dito ang ating Panginoong Hesukristo sa mundo natin. At kung babalikan natin ang mga kabutihang ginawa
ng ating Panginoong Hesukristo dito sa mundong ito, sa mga taong nakapaligid sa Kanya. Hindi siya nakagawa ng kahit na anong kasamaan. He is holy, He is righteous to all people around Him. And yun nga, sa disipulo niya, sa mga taong nakasama niya, gumawa siya ng mabuti. Pero ang kanyang natanggap ay rejection. So, kaya siya ay emotional thirst sa atin. 'Di ba? Tayo, nakakaranas din tayo ng pagkauhaw sa attention, 'di ba? Attention emotionally, gaya ng pagkauhaw sa kalinga, and nga sa pagmamahal. Ayun nga, doon sa mga bagay na yun, no, we need other people to satisfy that kind of needs, 'di ba? So, si Jesus Christ ay nauuhaw for something which no material thing can satisfy, kundi tayo, ang ating pagtanggap at pananampalataya sa Kanya. So, ang ikatlong pagkauhaw o ang ikatlong uri ng pagkauhaw ay spiritual thirst. So, He is thirst to do the will of the Father. Kaya nga po nang sabi ko kanina, He accomplished to do the will of the Father. So, tayo sa buhay natin, kahit na maayos tayo, kumpleto na yung mga bagay na gusto natin, okay naman lahat, maganda na yung buhay natin, pero meron pa ding kulang. Meron pa ding parang, okay naman ako, pero bakit parang may kulang? And that kulang is only Jesus Christ can fulfill. Ayun nga, the deepest longing of every human's heart is the desire for God. So, we have to love Him more, to long Him more, to seek Him more, and to know Him more. And so, at the end of the day, no one can satisfy our need but only Jesus Christ. And let's pray na sa dulo ng buhay natin ay ang ating Panginoon ang kailangan natin, at huwag natin kakalimutan na ang ating Panginoon ay nagsakripisyo ng kanyang buhay para tayo ay iligtas mula sa ating mga kasalanan. Ayan. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Lord Jesus, maraming salamat po sa pagsasakripisyo nyo sa amin, sa aming mga kasalanan, na iniligtas mo kami mula sa kasamaan, Panginoon. Maraming salamat po. At Lord Jesus, kami po ay nauuhaw sa iyo, Panginoon. Nauuhaw kami sa pagmamahal mo, Panginoon, sa attention mo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. At Panginoon, we want to know you more. We want to seek you more, Lord God. And we love you more, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa paggabay at pag-ingat niyo sa amin, Panginoon. Tunay nga pong kaibuti ninyo, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagsasakripisyo niyo para sa amin. In Jesus' name we pray. Ang ika-6 sa 7 huling wika ng ating Panginoong Jesucristo ay matatagpuan sa John chapter 19 verse 30. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, "Naganap na." Niyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong pribilehiyong ibinigay niyo po sa amin na makapagturo sa inyo pong mga huling salita habang ikaw ay nasa krus ng Kalbaryo. At naway ito po ay maging aral po sa amin. At sana po ay patuloy niyo po kaming bigyan ng kalakasan at talino sa araw-araw, Panginoon. Lord God, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa isip, salita at sa gawa. Sa inyo pong matamis na pangalan, Panginoon, kami po ay nanalangin. Amen. Sa pahayag na ito ni Jesus, ginamit ni Juan ang salitang tetelestai na hango sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay mga utang na nabayaran o mga obligasyon na natupad. Isang pagbabayad sala para sa kasalanan sa ngalan ng sangkatauhan.
At sinabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, yang hindi na nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Sa Titus chapter 3 verse 5, ay hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran ng ginawa ng nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, sa kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. 1 Peter chapter 3 verse 18, sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Bago pa man dumating si Jesus, ang mga tao ay makasalanan na, kaya't ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. At ang ika-6 na salita ay nagsasabi na tapos na pagtagumpayan na ni Jesus ang kanyang obligasyon sa mundo, na iligtas at tubusin ang mga taong makasalanan. Sa kanya ay nananampalataya. At wala nang iba pang paraan para tayo ay mapawalang sala sa ating mga kasalanan, kundi tanging sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos sa oras na ito at pagpalain niya po ang kanyang mga salita. Tayo po ay dadako na po sa pang-pitong huling wika ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay nakabayubay sa cross ng Kalbaryo. At ito po ay kinuha po sa Lucas 23, versikulo 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Tayo po muna ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo, sapagkat patuloy mo Panginoon na ipinapaalala sa amin ang iyong mga salita, ang 7 huling wika na iyong binanggit habang ikaw po ay nakabayubay sa cross ng Kalbaryo. Naway dalangin namin, O Diyos, na ikaw siyang patuloy na magpaunawa sa amin sa nais mong iparating o ipaunawa o sabihin sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salitang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin nakikinig, pagpalain niyo po yung salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Sasabi ng Panginoon sa Kristo, Ama, sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ito po ay panalangin ng pagsuko upang tatalaga. Si Kristo po, mga kapatid, ay nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao. Hindi po yung sinasabi po ng ibang mga religious group o ibang mga sikta na si Kristo ay tao lamang, kaya po siya tumatawag sa Diyos Ama. At ipinagkakatiwala niya ang kanyang espiritu sa Diyos Ama. So, bigyan po natin ito ng pagpapaliwanag po sa aklat po ng Lucas 2, versikulo 6 hanggang 8. Basahin po natin. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Verse 7, sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. Amen. So malinaw po ang sinasabi po sa aklat po ng Pilipios, mga kapatid. Kaya pinapabulaanan po dito yung mga sinasabi po ng ibang mga religious group na si Kristo ay tao lamang, kaya siya tumatawag sa Ama na Ama ko. O ay pinagtatagubilin niya ang kanyang espiritu sa Diyos Ama. Amen. So mayroon po yung gustong ipakita ang ating Panginoong sa Kristo dito. So bilang nasa katawang tao, kasi sabi ko nga kanina ay nagkatawang tao po siya.
So bilang nasa katawang tao, ipinapakita ng ating Panginoon Kristo na dapat tayong maging masunurin. At wala tayong ibang pwedeng pagkatiwalaan ng ating buhay. Lalong-lalo na po yung pinakamalagang parte ng ating pagkatao. Ano po yun? Yung ating kaluluwa at ng ating espiritu. Ang ating katawan, nabubulok ito. Babalik ito sa lupa. Subalit pananatiling buhay ang ating kaluluwa at espiritu. At ito yung dapat natin ipagkatiwala sa Diyos na pinanggalingan ito. Amen po ba? Sabi po sa aklat po ng Lucas 2, versikulo 49. Sumagot si Jesus, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama? So ang ibig sabihin po nito, na mula po sa umpisa, bata pa si Kristo, isang ating Panginoong Kristo doon, mula sa umpisa po, hanggang sa huli ng kanyang buhay dito sa lupa bilang tao, ay naging masunurin po ang ating Panginoong Kristo. Wala siyang bang nais kundi sundin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Dapat ganun din po tayo mga kapatid. Bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo, sundan natin ang kanyang halimbawa na dapat lubos tayong magpasakop sa Diyos. Lahat ng aspeto ng ating buhay, lalong-lalo na po yung ating kaluluwa at ating espiritu. Alam niyo kung bakit nagiging masunurin ang ating Panginoong Kristo sa kalooban ng Diyos Ama? Tanda po ito ng kanyang lubusang pagpapasakop sa Diyos. Amen? Kung hindi ka pa naman mananampalataya, at ito, first time mo makarinig ng ganitong mensahe, ito po yung pagkakataon, mga kapatid, na ipagkatiwala mo kay Jesus ang iyong buhay, lalong-lalo na yung kaluluwa at espiritu, sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ayon po sa aklat po ng mga Gawa, 16, versikulo 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Simple lang. Sumampalataya ka kapatid, maliligtas ka, at maging ang iyong sambayanan, dadaloy ang kaligtasan ito sa buong sambayanan. Sumampalataya ka lang sa ating Panginoong Kristo. Bakit kay Hesus? Sabi po sa aklat ng mga Gawa 4:12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ang Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Walang ibang pangalan. Pangalan lamang po ng Panginoong Jesucristo. So hindi po pangalan ni Maria, hindi po pangalan ni Pedro, hindi po pangalan ni Santiago, hindi po pangalan ng mga presidente ng malalakas na mga bansa, kundi tanging pangalan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit gaano ka pa kabait, kapatid, kahit gaano ka pa kareliyoso, kung hindi ka sasampalataya, hindi mo pagkakatiwala ng iyong buhay sa Panginoong Kristo, mapapahamak din po tayo. Amen? So tanging si Jesus lamang ang paraan o ang daan para tayo po ay maligtas. Ayon po sa aklat po ng Juan 14:16, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So malinaw pong sinabi ng ating Panginoon Kristo mismo na walang ibang paraan o walang ibang daan upang makapunta sa Diyos Ama. Sa pamamagitan niyan lamang po. Ibig po ba? At ito po ay sinabi rin po ni Dr. A.W. Tozer. Si Kristo ay hindi isa sa maraming paraan upang lapitan ang Diyos, ni hindi ang pinakamainam na paraan. Hindi siya isa sa maraming paraan o yung pinakamainam na paraan. Anong sabi po ni Dr. Tozer? Siya ang nag-iisang paraan upang tayo ay makalapit sa Diyos. Kaya wala po tayo po pwedeng gawin, kapatid, kundi ipagkatiwala natin ang ating buhay, ang ating kaluluwa at ang ating espiritu sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Ang pangpitong huling wika po ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, Ama ko, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu, ay panalangin po ng pagsuko upang tatalaga. Tayo muli ay manalangin. Pagdakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, sa hapon mo sa araw na ito, Lord. Pagpalain niyo po ito, pagpalain niyo rin po ang bawat nakikinig, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus.